maganda-ganda na to. Hindi po natin napapansin. Ay, teka nga lang ha. Bago po ang lahat, ito muna. Mag-umpisa po tayo dito sa mga nagawa ni BP Sara. Okay? Ito na po yung nagawa ni BP Sara. Nagdadampot po pala ng basura. Ayos din to eh, no? Si Sara po, pumunta sa gubat. Nagdampot po ng basura. Nakakaawa yung mga DDS. Ang putik talaga. Buong pamilya nila tanga eh. Tanga talaga. Panoorin nyo po to. Medyo nakakatawa po to. Oy! 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 Hop, teka lang. Oy! 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 Ayop! Industrious! Industrious yarn. Industrious yarn. Putik, grabe ah. Upgraded po ito ah. Upgraded po na ginagawa ni Sara to. Pumunta po siya sa gubat para dumampot ng putik basura. Putik, industrious, man. Grabe po talaga to. Industrious ng ating BP. Oo, ayan o. Yung lahat. Yeah! Ayan o. Ito po ang kailangan maging presidente ng Pilipinas. Pupunta ka sa gubat, dadampot ka kung saan walang basura. Yan, dadamputin nyo pa. Puta, lakas ang tama na itong hype na to. Aray ko. Basta may camera po, dadampot siya. O, may camera. Uy, dampot! Lakas ang tama, men. Tingnan mo naman ginagawa na itong hayop na BP nyo. Nagdadampot ng basura sa gubat. Putang ina ninyong lahat. Grabe, no? Ito pala ang future president natin. Grabe. Tignan niyo po, walang kakalat-kalat sa gubat, oh. Ano dinadampot yan? Putik naman, oh. Pero, wala po kakalat-kalat sa gubat. Oh, ano kalat ng gubat? Ano yan? Ito na ba yung... Ito na po ba yung presidente natin? Ganito na po ba tayo kabaliw? Ito na po ba? Putik naman, maawa naman tayo sa buhay natin kung ganyan po ang ating magiging presidente. Putik, puro optics. Diba? Puro optics ang ayop. Walang ginawa sa buhay, kundi... hindi ko maintindihan yan eh. Hindi ko maintindihan yun, men. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari yun? Oh, ito pa. Office of the Vice President, suportado namin kayo. Kami sa Office of the Vice President, suportado namin kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag, malayang suportado kayo ng Office of the sa malayang pamamahayag. Grabe, no? Grabe po, Grabe po talaga ang ating BP. Parang hindi na po talaga nasa katinuan. Grabe. Napakabobo po, Napakabobo po talaga. At hindi ko alam bakit. Alam nyo, pang barangay toda lang to eh. Alam nyo si Sara, sa totoo lang po, pambarangay toda lang po talaga to. Hindi po ito si Sara pwede na presidente. Makawawa tayo dito. At syempre marami po sa atin ang nakakapansin na bakit daw po tahimik si Hanilet. Eto nga po pala bakit tahimik si Hanilet. Si Hanilet po ngayon ay nilulustay na po lahat ng mga ninakaw ni Digong. Nilulustay na po ni Hanilet lahat ng ninakaw ni Digong. Unang-una po dyan, nagpatayo ng Mang Inasal. Ito po oh.
Ayan po, nagpatayo ng Mang Inasal sa NCC Mall. A. Ayan po nagpatayo po ng Mang Inasal. Akala ko ba wala pong pera ang mga Duterte? Akala ko ba wala pong pera ang mga Duterte? Tanongin natin kung magpa-franchise tayo ng Mang Inasal kung magkano sa Google. Ayan. Mang Inasal, the capital investment required to franchise Mang Inasal, 15 to 30 million. Okay? Akala ko ba wala pong pera ang mga Duterte? Bakit ito po si Anilet ay bigla-bigla po siya na kung ano-ano po ang nilulustay niya. Akala ko walang pera. Ibig mo sabihin, ito pong binabayad nila sa abogado na 250 million, meron pa silang excess na pera. Isipin niyo po yun Meron pa po silang excess na pera na pang negosyo. Ang bayad po sa attorney ni Duterte ay 150 to 250 million. Ngayon si Anilet tahimik po. Tahimik si Anilet, hindi nakikialo sa politika dahil naglulustay dahil malapit na po. Pag nagumpisa ang trial ni Digong, kasama sa iimbestigahan po ang kayamanan ni Digong ng ICC. Bakit iimbestigahan, Yolo? Iimbestigahan po ang kayamanan ni Digong para ma-proven po ang mga binayaran niya sa pagpatay ng mga individual na nasawi noong war on drugs. Ayan po, nag-franchise po ng Mang Inasal si Hanilet. Akala nyo tapos na? Hindi lang po Mang Inasal. Eto pa po, nag-franchise din po ng KFC. Sa isang mall din po, dalawang, ayan po, ayan Ayan po, dalawa pong restaurant ang binuksan netong December. Grabe. Ganyan po ba walang pera ng mga Duterte? Aray ko. Paano ka makakuha ng franchise? Ang franchise po ng KFC, tingnan uli natin, KFC. Nasa Google natin yan para hindi tayo ma-fake news. Ayan po investment cost, minimum, pinakamababa po ay 40 million. So, kung walang pera ang mga Duterte, 30 million ang Mang Inasal, 40 million pinakamababa ng KFC, 70 million po. December, sabay ginastos ni Anilet. Sabay ginastos ni Anilet. Ayan po, kitang-kita nyo naman yung tita nyo laging galit. Hanilet. Aray ko. December, gumastos si Anilet ng 70 million. Tapos plus, meron po silang ICC na 250 million. Grabe. Pero ikaw, halimbawa, namumblema ka sa pera dahil may parating kang mga Judith. May Judith ka ng katapusan ng, halimbawa, 10,000. Siyempre, hindi ka nagagastos niyan. Kasi nga, may pinaghahandaan kang Judith na 10,000 sa katapusan. Pero si Anilet po iba. Meron po silang 250 million sa ICC para sa kay Capman. Plus, nag-invest po ng 70 million. Saan nila kinukuha yung pera nila? Saan po kinukuha ng mga Duterte ang pera nila? Hindi po ba nakapagtaka to? Ibig sabihin, meron si Anilet ng 70 million noong December at 70 million yon. Siyempre, hindi mo naman uubusin yung savings mo na 70 million. Dalawang restaurant pinatayo mo noong December. So, may natitira pa si Anilet na pera. Bakit ganun po umaapaw ang pera ng mga hayop na to? Diba? Siyempre, sasabihin ng mga DDS, nagtatrabaho si Kitty sa kanyang mga sabon, sa kanyang mga komersyal. Kahit ibenta mo yung puday mo, hindi mo kayang mag-open ng dalawang restaurant, sikat na restaurant, sa isang December, sa isang buwan. Paano mo mapoprovide yun? 70 million sa December? Ano ka? Daig mo pa sila agamulak sa komersyal ng Jollibee? Diba?
Kaya kahit anong sanla ng puday ni Kitty Duterte, hindi niya kikitain yan 70 million para mag-open sila ng 2 restaurant. Ang tanong, saan nanggagaling ang pera nila? Ang pera na yan ay pera natin. Dapat pag kumain tayo, libre. Dinidispose na lahat ni Anilet ang pera. Kasi pag nagkakwentahan na, yan ang mga Duterte. Mahirap daw pusang ina nila. Pero ang totoo, binobobo ang Pilipino, pinagnakawan ng Pilipino, nabubuhay sa droga, nabubuhay sa pogo. Yan ang mga Duterte. Yan ang mga Duterte. Hindi mahirap to. Paano mo ma-justify na kayo ay mahirap? Nag-o-open ka ng restaurant at hindi po basta-basta makapag-open po ng KFC at Mang Inasal. Kailangan marami kang pera diyan. Hindi porket may hawak ka na 30 million, ibibigay na sa iyo yan. Kailangan may malaki ang kapital talaga. Kailangan mong i-provide. May background checking yan. Kailangan mong... So, lumalabas po na alam ng mga owner, corporation ng KFC at Mang Inasal na maraming pera ang mga Duterte kaya pinayagan nila mag-franchise. Diba? Pag mag-franchise ka, iba-background check ka niyan kung saan kang pinapang... So, alam na Mang Inasal at KFC na ang mga Duterte ay hindi pala mahirap. Mayaman pala talaga. Ganyan po katanga mga didisit. Siyempre sasabihin nila, unahan na natin, galing yan sa kipi ni Kitty Duterte. Galing yan sa commercial ni Kitty Duterte. Galing yan doon, kaya gagawa nila yan yon. Yan. Ganyan katahimik si Anilet. Patago. Patago. Tuwan-tuwa pa, Kaya mag-DDS ka pa para lalo kang tanga. Aray ko. Diba? DDS pa para lalo kang tanga. Kita mo, tinatanga ka na? Wala daw kinita si Digong sa pagiging presidente niya? Ano to? Ano ibig sabihin nito? Diba? Ano ibig sabihin nito? 70 million? Estimated pa lang yun, Sandali lang po diba? Tapos sabihin walang pera. Ay putek. Tanga. Ano yan? Halos isipin nyo 250 million per month. Gumagastos ka na. Ano sabi ni Hanilet? Saan naman namin kukunin ng perang yan? Diba? Saan naman namin kukunin yung perang yan? Putik ngayon, nag-o-open ka. Pero may iniintindi ka ng 150 million to 250. Kaya po umabot ng 150 to 250. Kasi po may mga kasama po dyan. Ganun po yung pagkukuha ka ng lawyer. Meron po yan bayad, tapos meron po yan allowance. Kaya estimated po 250. Tapos meron po siyang, may bagong kinuha po si Capman. 2 na po ang attorney ni Digong, may bago rin po siyang kinuha. Kaya estimated 150 to 250 million po ang binabayad nila. So may binabayad na silang ganon, meron pa po silang nagpa-open pa ng negosyo. So ibig sabihin po nito, hindi po namumblema ng pera. Diba? Hindi po sila namumblema ng pera na pinapalabas nila na mahirap ang mga Duterte. Wala pong problema sa pera ang mga Duterte. Kitang-kita nyo naman po. Dahil kung mahirap yan, wala talaga yan. Aaray na yan sa monthly nila sa ICC. Diba? Aaray yan, pero ngayon wala. Yan. Diyan kayo mga tanga. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan.
abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan, habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan.
Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo